Nakasabay tayo, grabe, naliligaw ako. So tapos na tayo magpagas. So anong nangyari? Kumanan ako dito sa ROTC, yung mga nakakaalam dito sa may Cainta. Huminto ako para ayusin yung camera ko. Eh syempre, para i-check yung chat. Kung saan ba talaga yung pwedeng mag-pin. May bumusina sa akin, naka-Vespa, naka-uniform din siya. Vespa Cainta. Sabi ko sabay na ako sa kanya para di na ako mag-waste. Galing. Thank you Lord. Hirap maligaw eh kasi one way dito sa Cainta, saka sa ibang lugar dito sa Cainta. Buti na lang may kasabay na tayo. So yun, ano ba maganda pag-usapan? Pag-usapan natin si Buro. Actually, nagbalik na siya eh. Wala na siyang sinat. Tagal din 4 months din siya nagkaroon ng sinat. And hindi ako makagawa ng videos. Kaya ako nasabi 4 months kasi 4 months yung last na upload natin sa YouTube. So ang meet up kasi doon 5 to 5:30, tas 5:30 mag-briefing. Para siguro hindi mag-iwahiwalay. And then 6 AM ride out. So andito na ako sa Cainta Catholic Church. So yun, nabanggit ko kanina, medyo iba yung view natin ngayon dahil Father's Day ride. Mukha ko muna yung makikita nyo. Hindi yung view. Saka para maka-video tayo na maayos, mga kasama natin. Ma-videohan natin. Okay. Dito lang pala. Napatapon na. City Hall na Cainta. Okay. Dito lang siya. Alright. Tama. Ito na sila. Let's go. Oh, may naka 300. Morning po. Buti na lang may nakita. Oh! Plastic, ikaw pala yan. Let's go. Ganda ng pang mount niya oh. Ganda. Let's go. Tuwa, dami namin. Vespa Club Cainta. Let's go. So, hindi ko alam kung saan kami dadaan. Susunod na lang tayo. Pero feeling ko pa-antipolo pa rin tayo. Taas muna natin yung camera natin. Hindi pa naman tayo. Wala pa naman tayo sa mabilis na part para makita yung iba. So let's go. Sana di bakbakan. Ang tag-tag ng action cam natin, oh. Bababa na natin. Yan. Pwede na yan. Bibilis. Joke lang.
Father's Day ride with Vespa Club Cainta. Mamaya lipat tayo ng camera pag medyo nasa mababilis na area. Lagay natin sa helmet natin. May bago tayong setup eh. Mamaya makikita nyo yung setup natin pag nilipat na natin yung camera dito sa helmet. Kung malilipat ko pa. Kasi dire-diretso na yata to. So ang usapan, magko-crosswinds kami. Tapos before lunch makauwi na. Kasi dahil Father's Day, para makapag-celebrate sa kanya-kanyang family. Kanya-kanyang celebration na sa bawat family, diba? So mamaya rin kasi may lakad din kami. So, nagbigyan lang tayo ni Mrs. Thank you. Namin, di ko nabilang. Medyo late na rin kami nag-ride out 6:15. May araw na rin. Okay, sige, hanggat hindi po bakbakan, pag-usapan natin si Buro. Buro is back. After nga nung sinat niya, nung mga nakaraang videos natin, nag-check engine siya. Kasi for some reason nung isolate na fuel injector nagli-lean on gas. So syempre ibang expert na alam na yun eh, pero para sa mga bago, share ko lang experience ko kasi bago lang din naman tayo sa motorcycle. So yun, nag-lean on gas, ibig sabihin lamang yung hangin, kulang sa gas. So nung na-diagnose fuel injector. So ano nangyari, nagpalit muna kami ng injector or base sa kasa, as advised, akyat ng 160cc na injector. So after iakyat, tinest ko, matagal bago siya mag-check engine. Nung nag-check engine, too rich naman daw, sabihin too much gas naman yon. So iba yung lumabas na code sa scanner, and then sabi rich sa gas. So too much gas naman. So after palitan ng 160cc na injector, palit ng 155, binaba ng 155. So nung binaba ng 155cc, in-scan, okay na daw yon, balanse na. Yun, nag-stick na kami sa 155cc na fuel injector. So hindi ko na alam kung anong ginawa, kung nag-remap or chinek lang kung okay na ba yung 155cc na fuel injector. So far goods pa siya, hindi siya nag-check engine. And ang good thing kasi nun, okay na yung performance niya, kasi nung nag-check engine, naglo-low performance yun eh. So hindi siya nagiging maligalig. Parang kulang sa performance, nakukulangan ako. Mararamdaman mo na parang may vibrate, may mga ganon feeling. Iba pa rin yung pagka walang sinat yung motor mo. May enjoy mo yung unit mo. So ngayon, simula nung wala na check engine, simula nagpalit kami ng injector, na-enjoy ko na yung unit ko. Maligalig na siya, meaning ng maligalig, hatak, diba? Nagpe-perform na siya ng maayos. Kaya if ever may mga check engine yung motor nyo, pa-check nyo agad. Madali naman na yung mga motor ngayon kasi mga
sensor na lang yan. So yun na lang daw kasi yung kaya na-check na fuel injector, yun na lang daw kasi yung nakikita sensor na para mag-trigger yung check engine, yung 2 lean, 2 reach, mga ganyan. Naglinis na ako ng O2 sensor, lumalabas pa din, nagpalit na ng battery, nagpalit na ng spark plug. So nga pala, speaking of spark plug, iba yung sunog ng spark plug kapag naka-check engine. Let's say 2 reach, 2 lean, iba sunog ng ano nun, iba sunog ng spark plug. So syempre hindi rin maganda yun sa motor. So dapat talaga balanse lahat. So yung nga, may tinatawag sila ng ECU talaga nagsasabi ng lahat. May fault na nangyayari, lalabas, di ba? May code, mga ganun. Habol. Okay. Antayan yata. Antayan. May mga magpapagas. Yes, dami namin, no? Antayan kami. Dito kami sa nakakit na kami ng Tikling eh. Painares na kami. Ano yan? Yung pang mount? Opo. Dito sa ilalim. Tapos kailangan saluhin ito kasi bumababa. Oo. Kasi ito na may sa phone yung isa. Ayan sa kanan. Dito ka na dinali. Ay, pag-cool down tayo, pag-cool down. May nagpapagas. So, may nagpapagas sa group natin. Kaya nandito tayo. Okay na din para antayan. Morning, ingat! Nagtitingin na kami. May magra-ride out. Okay, let's go na daw ulit. So, let's go. Sarap ng araw. Ano na? Oo. Bumalik lang ako eh. Ganda pala nung shock mo eh. Pula yung harap. Tapos yung likod itim. Likod itim. Oo nga, hindi halata. May touch ng red, no? Maganda. Oo. Kasi makakoberan din eh. Hindi na ako nagki-clear. Hindi naman ako nagna-night ride eh. Nakakasilaw. So mga 1 hour pa ang nito, 1 hour pa biyahe namin. Ganun naman ang average usually 45 to 1 hour. From Antipolo pa yun. Nandun kami sa Cainta kanina. Hindi ko alam kung saan dadaan. So yung kausap ko kanina, taga Golden City yun. Actually doon kami lumaki. Dahil nga nakapag-asawa na, malipat na kami na Antipolo. Mga tropa yun. Siya yung nagsali sa akin dito sa Vespa Cainta. Vespa Club Cainta. Imagine, no? 6:30, masakit na yung araw. Dati, pwede pa hanggang 8 o'clock. Oh, saan kami dadaan? Dito kami dadaan sa Alpha Mart.
Nako, maano dun. Maputik. Hindi. Hindi kami nag-Alpha Mart. Actually, maputik talaga dun. Saan kaya? Saan kaya kami dadaan? Oh, yun, Alpha Mart nga. Tama ako, dito nga sa Alpha Mart. Maputik dito. Maputik dito. Hintayin ulit. Naka Vespa Club Pasig naman siya. Sana iba. Punta ata tayo sa lilim. Sana iba? Ayun. Go. Dito nga kami dumaan sa maputik. Okay lang. Sana may ibang daan. Nasa grupo ko ng unahan. Feeling ko, ang bilis-bilis ko. Pag nasa ibang grupo ako, nasa huling part ako eh. Pasunod ako nung nagbabantay dun sa mga nahuhuli. So yun, balik tayo dun sa kay Buro. So far so good. So far all goods na siya. Hindi na lumalabas yung check engine. And maganda na rin yung tinatakbo niya. Share ko na rin na naglalagay din ako ng panglinis ng carbon deposits. Makakadagdag performance din yun. Yung mga carbon deposits sa makina. Mga libag-libag niya, ika. So pag may libag-libag sa medyo mababa yung performance. Kailangan may mga carbon deposits. Kailangan natin ng panglinis ng carbon deposits na yon. Ang purpose nun para syempre hindi na baklasin yung makina mo just in case na puro libag na siya. Diba? So yung Mars na yung ginamit ko, yun yung tumutulong para malinis yung mga carbon deposits sa loob ng makina. Marami pa yun eh, may mga injector cleaner din, hinahalo lang dun sa tangke. Tapos nililinis yun sa loob. Actually, napansin ko rin yung performance after kong gumamit ng panlinis ng carbon deposits. Yun nga, yung Mars. Gumanda na rin yung hatak. Sabi nga kasi nila, mag-back on stock hatak daw siya. So, yes, feel ko naman siya. Kaya every time magpapagas up ako or magpapafull tank ako, gumagamit na ako ng Mars. Pero ang ginagawa ko, at least dapat 2 bars. 2 bars dun sa gas gauge mo before mo lagyan, tapos ma-full tank mo na. Maliit lang naman yun eh. Yung Mars na panglinis, maliit lang yun. So sakto na siguro yun sa pang full tank, from 2 bars to full tank.
Okay siya. Ramdam ko din sa performance niya. Karoon ng hata, konting tiga, di ba? Di, less vibrate na rin actually. Tapos, ano pa ba? Less vibrate, less ingay. Dami rin, no? Daming benefits. Mamaya, patayo naman gawin natin dun sa camera natin. Malubak talaga dito. Matigas pa yung 26 ko ah. Nagulong. Tigas ang gulong ko. Ah, dito. Oopsie. Diretso. Kabila. Kala ko iba. Naligaw-ligaw na mukhang di sila sanay dito. Okay, malapit na tayo sa exciting part. Wala na natin magpubara. Okay, gantayan lang kami dito sa Manukan. Slow na ulit. Okay, nag-record lang ako ng nag-record lang ako na patayo yung camera para sa, alam na, sa mga cellphone, sa reels. Nagpusa kami ng Manukan. Crosswinds nga pala yung destination namin. Nagantayin lang din kami dun sa Manukan. Kaya na balik natin sa landscape.